Revelation chapter 17. Pagpatuloy po natin ang inaral, the Great Four. The Great Four. And hindi po tayo makikinig in using the term dahil yan po ang term na ginamit ng Bible. The church is a whore. Some hostess, some prostitute. Because she prostituted with different governments. Kanyang ginawa. Today, connivance with different countries, different government leaders, para ma-impose ang kanyang will sa mga tao, kanyang agenda, power, and the wealth, gusto niyang makuha, and masunod po niya. Okay? So the Bible does not refrain from calling her a whore. So, if God and the Bible use the word, tayo po ay hindi po dapat magiging sa paggamit ng terminology that the Lord called the Roman Catholic Church a whore. Okay? So, ano po natin nasabi? Ito po ay ang Roman Catholic Church. Simply for the following reasons. In Revelation 17:9, it says that city sits on the seven hills. And here is the mind which hath wisdom. The seven heads are seven mountains or seven hills on which the woman sitteth. And no other country or no other city in any part of this world ang nakaluklok, nakapatong sa seven hills except Roman and the city of Rome. And we have identified those seven cities, the cities of the hills of Capitol, Palatine, Aventin with the Caelian, Oppian, Esquilin, Divinal, and Quirinal. Ito po ang seven mountains. And we have also said that ito po ay ang Roman Catholic Church because sabi niya in verse 5, Revelation 17:5, and upon her forehead was a name written, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots. So she is a mother. Therefore, she has many daughters. Mother siya, so ano siya mga daughters. At sino po yung mga daughters na yan? Natin ang daughters na yan ay mga nanggaling sa kanya. Protestant churches. At huwag doon tayong magpapalinlang, because by observation, makikita po natin na in many of these Protestant churches, makikita po natin yung kanilang way of worship, the conduct of their worship, ang kanilang demeanor during worship. Meron pong aura, meron pong aura of, marami dyan aura of holiness. Although hindi lahat, more particularly sa mga Reformed churches, Presbyterian, makikita po natin, very solemn, reflect ninyo ang kabananan, order. Makikita niyo yung kaayusan, tahimik. Pero mga kapatid, huwag tayo magpapalinlang, na pag nakakita tayo ng mga ganyan, nakakita tayo ng mga gawain, mga karatula ng mga simbahan na gamit ang pangalan ng Panginoon, immediately magpo-conclude tayo, pwede na ako mag-attend dito. Pwede na ako magsimba dito. Pwede na ako mag-amendar dito dahil hindi ako magdududa na ito ay sa Panginoon. Ito ay gawain ng Panginoon. Bakit hindi ko tayo kailangan agad-agad maniniwala sa ito? Because according to the Bible, Satan disguises himself as what? He disguises himself as an angel of light. Hindi siya magpapakita sa iyo na napaka-rude, napaka-mean, unlike the religion of Islam. Diba? Napaka-ano yan, violent yan. Ayan,
sa side talaga ng demonyo yan, ano? Dahil napaka-violent ng Islamic religion. And Islam do not believe in Jesus Christ. Hindi sila naniniwala na ang Panginoon Kristo ay nakako sa krus. Hindi sila naniniwala na ang Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya yung paniniwala ng Islam na yan, isang malaking blunder sa kanila yan. Dahil kung mundo halos ay naniniwala sa historic Christ and the world believes in the Messiah, naniniwala sila na may dumating na Mesias, at may Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo, at sila ay ang paniniwala iba. I just cannot remember the verse that they have stated that in the book, in the Quran, no? Isang book sa Quran, directly nagsasabi na ang Panginoon Jesus ay hindi namatay sa krus ng Kalbaryo. Okay? Kaya, makikita natin na Islam talagang it is violent, it is intolerant. Sabi nila may tolerance sila sa ibang religion. Pero pagdating sa actual practice, hindi. Diba? Dahil ang way ng kanilang mag-spread is through violence. It is through killings. And there are some parts of this world na pag ang family member mo nagpa-convert sa ibang religion, the family has the right to kill the family member at hindi siya makakasuhan. Muslim countries in particular, no? In Indonesia, in Malaysia, in Pakistan. Kapag mayroong isang Muslim na nagpo-convert sa ibang religion, iniwan ng Muslim, kahit ang any of the family member, pwede siyang ipapatay at hindi ka makakasuhan. Kasi yung kanilang control, yung kanilang pag-impose ng kanilang religion. So, it is actually double talk. Sabi nila, we are a tolerant religion, pero hindi naman. Now, isang side naman ng mukha ni Satanas, no? In using religion, ginagamit yung Islamic religion. Alam niyo ba kung bakit mayroong ISIS? You know, they want to be the boss of this world. Gusto nila na mag-rule sa mundo ito ay ang Islamic State. Ang Islamic people. At kahit mga kapareho nila Islam na hindi sasang-ayon sa kanilang programa, also subject to their target. Nasa Indonesia. Diba? Ulit na naman yung anong yun yung Bali bombing where there were 200 casualties, diba? Sa Bali bombing in Indonesia. Ulit na naman yan, di ba? Again in Indonesia. Ano? Kaya hindi lamang mga non-Muslim ang kanilang target, pati Muslim na rin na hindi sasang-ayon sa kanilang programa, sa kanilang mga plans. So it is a very violent religion. The other side of it, yun naman kung ginagamit pa ang religion sa Satanas, the mother, which is the Catholic Church, and the daughters, the Protestant churches. Ano po ba yung alam niyo yung mga Protestant churches na lumabas? From Catholic. The Lutheran Church. Founded by the 1500s. Founded by a monk named Martin Luther. Basa niya yung Romans, ano yan, the just shall live by faith. Anong verse na? Romans 1? As it is written, the just shall live by faith. Faith, I think it's in verse 17. Romans 1:17. Kaya kanilang masyadong pinopromote. Faith alone, sola fide, sola scriptura, scripture alone, and faith alone. Pero mga kapatid, until his death, Martin Luther, ang kanyang leader na tinayo, andun pa rin ang semblance ng Catholicism. They still practice infant baptism. Ang kanilang garments during their worship service,
may mask pa rin sila. Yung suot ng kanilang priest, ganun pa rin. Yung kanyang kapanaw mo. Wala rin pinakaiba. Only, in the aspect of salvation, nakakahalit sila sa India. Pero sa ibang bagay, Catholic pa rin eh. Ano? And then came John Calvin, who founded the Presbyterianism, no? Around 1534. He was French, So he's from French. Pero yung kanyang naging headquarters is Geneva, Switzerland. At ang kanyang concept, o yung kanyang doctrine na mas higit ay pinopromote is the sovereignty of God. Pero he was also very intolerant. In fact, he committed atrocities also against the Baptists. Akala ng mga Baptists na pinagpapapatay in the last several hundred years, makakapahinga sila sa persecution dahil nagkaroon ng mga Protestants. Pero hindi. Kung anong ginawa ng mother, meron din ang ginawa ng daughter. So this time, mas dumami pa ang persecute sa mga Christians. Hindi lamang yung mother, but including the daughters, pinersecute din nila. So ang mga nag-persecute sa mga Baptists ay hindi na lamang Catholic, kundi ang mga Protestant churches nag-persecute din sa mga Baptists. Kaya nga umalis sa mga Baptist sa England, di ba? Ano ba meron sa England? Di ba? Ano rin yan? Protestant din yan. Ang nasa England is the Church of England or Anglican Church sa England. Pero sa US, ang counterpart niyan is the Episcopal. So, pareho lang yan. Yung Anglican, yan ang tawag sa kanila sa Presbyterian. Anglo, di ba? Anglican. Pero sa US, ang tawag sa kanila is Episcopal. So, paano na iba yan sa Catholic? Ang kanilang priests, nag-aasawa, ha? Pero, ang pagkaka-establish ng Episcopal Church, not for any doctrinal thing na pinagtalunan, kundi ano kung pinagtalunan, bakit nagkaroon ng Anglican Church? Dahil humihingi si Henry VIII ng permission or i-authorize ng Pope yung kanyang divorce with Catherine. Pero kaya niya iniiwan yung kanyang reyna, which is Catherine, para mapangasawa ang kanyang napupusuan, which is Anne Boleyn. So hindi pinayagan ng Papa, and he rebelled. The Pope excommunicated him. He also excommunicated the Pope. And then nag-excommunicate sa isa't isa. Sabi niya, ayaw mo sa akin, sige, ayaw mo na ako sa iglesia nyo, magtatayo ko ng sarili ko. And there came the Church of England. Pero, up until his death, Catholic pa rin. Including Martin Luther, ang kanyang baptism, Catholic pa rin. Martin Luther died a Catholic. John Calvin died a Catholic. And until their death, ang kanilang baptism na hawak is still their Catholic baptism. Marami sa kanilang practice, marami sa kanilang ginagawa, paniniwala, hampo pa rin sa Catholic dogma, Catholic doctrine. Tayo, ano meron sa Pilipinas? Yung pansarili natin. Aglipay, di ba? Aglipayan. Meron ba ibang tawag yan sa Aglipayan? Independent, di ba? Philippine Independent Church. Dahil, ano yata ito? Ilocano, ano? Dahil nahaba ko, Ilocano. Kaya Ilocos nung si Father Aglipay. At ang kanilang mga priest ay nag-asawa. Pareho din itong mga Anglican. No? What else? The Methodist. Yes.
Methodist, sila bang founder ito? The Wesley Brothers. They were from Oxford. Were these brothers. Ang preacher, si John. Ang kanyang songwriter was Charles. Charles Wesley. And kasama rin sa movement, George Whitefield. At ang kanilang influence ay hindi po lamang sa Great Britain, mabot yan ka sa US. During that time na nauso yung circuit preaching. At sila po yung naging nucleus ng Great Awakening sa US. According to history, John and Charles Wesley made a total of around 250 miles of preaching, of going around. So nila pa, ikot nila sa Great Britain, sa US, bago siya ng mga 250,000 miles. And he was able to preach an average of 500 sermons per year. A total of 6,000 sermons in his lifetime. Sa kanila nagsimula yung emotionalism. Kaya nga method, para makakuha ng response, during the preaching, kaya sila mga methods. Doon na uso yung sentimental invitation. In closing the invitation, it must be very sentimental. Kaya na uso ngayon na the mark of a successful preacher is one who can make people laugh and one who can make people cry. Kaya niya, parang hawak niya sa kanyang palad ang mga nakikinig. Methodism. George Whitefield, siya yung walang microphone na ginagamit, pero ang kanyang boses narinig ng 1 mile away. Tama? Isang milya ang distansya ng kanyang range. Ewan ko, gano'ng kalaki yung lungs pero up to 1 mile away, narinig ang kanyang boses. Alos, Pasarotes, hanggang buong lang eh. Buong Bayana Road lang eh. Sa tawag doon, Pagsisik, hanggang ilang floor, abot yung boses niya eh. Hanggang sa CR, dinig, kasi walang mic. Pero talo siya ni George Whitefield. Okay, ano po, mga daughters, Seventh-day Adventists. SDAs, sino po ang founder nito? Sabi nila, it was William Miller, but actually it's not. In fact, until this day, William Miller did not die an Adventist because William Miller was a Baptist. Baptist kasi William Miller eh. At hanggang kamatayan niya, he remained a Baptist. Pero paano na-drag ang kanyang pangalan sa Seventh-day Adventist? Matindi yung kanyang preaching sa second coming of Christ. At ano siya ng mga dates, na-involve siya sa date setting. Ang Panginoon, darating ang kanyang advent sa kanyang petsa. At maraming grupo ang naniwala sa kanya. Hindi lamang, actually at that time, wala pa mga Adventist, wala pa sila. Meron mga maliliit na mga simbahan, naniwala sa kanya. And then, they went up among them. Sabi nila, salubungin na natin ang Panginoon. Binenta na nila kasi ng mga properties. Ang mga anak nila, pinull out na nila sa school. Yung mga negosyo nila, sinara na. Namundok na sila, nagsuot na ng puti. Sabi nila, ito na ang second advent ng Panginoon. Because of their studies of the book of Daniel and other prophecies about the Panginoon, the pinpoint namin na ito na ang petsa, araw ng pagdating ng Panginoon. Eh, hindi naman ito. So, nangyari, marami sa kanila napahiya. Si William Miller, hindi na nagpakita. Nagtagong na. At marami sa mga maliliit na grupo na involved yan, ipinagpatuloy nila yun.
At isa na nga dyan ay si Ellen G. White. So, naniniwala sila may mga prophets pa ngayon. Na yung prophets sila, nakaka-receive rin ng mga prophecies. At masyado nilang promote yung law, more particularly yung Sabbath day observance. At sabi nila, sila yung remnants. Sabi nila, sila yung remnants. Pagdating ni Christ, sila yung matatagpuan ng mga remnants. Kaya po ang mga Seventh-day Adventists. Ano pa? Ang mga Mormons. The LDS. The Latter-day Saints. The 1800s. Founder, Joseph Smith. Maraming questionable about this guy, no? Ang kanyang moral life, buhay pa yung mga mister, buhay pa yung mga mister ng mga ilang babae, nililigawan niya. And then, gustuhan ka niya, buhay pa ang mister mo, nililigawan ka niya. Yung iba, pinapakasalan mo. And he had a total of around 60 or 65 children from different women. They practice polygamy. Meron siya mga libro na ginawa na palpak. Maraming palpak. Marami plagiarism. Kopya lang. Marami itong excerpt sa kanyang libro, kopya lang sa libro ni Shakespeare. Pinagsama-sama lang. Gumawa siya ng libro explaining the hieroglyphics at natatawa yung mga Egyptology. Sabi nila, kalokohan niya. Yung mga paliwanag niya about hieroglyphics, hindi yan ang meaning niya. So, nag-invento lang siya ng kanyang sariling meaning. The Book of Abraham. Sabi niya, yung parchment na yan, that is the Book of Abraham. Sabi ng mga Egyptologists, walang kinalaman niya sa Abraham sa parchments na yan. Walang indication na mayroong pangalang Abraham dyan o na-involved sa Abraham dyan. Walang kinalaman sa Abraham dyan sa ginawa niya. And yet, maraming naloloko dyan, di ba? Napakalakas nila. They were very organized. Meron pa ng president sa US na member dyan, di ba? Si Romney. Yes. So, makikita natin na it was really a deception. Very deceptive. What else? The Pentecostals. Sino po ba ang founder nitong Pentecostalism? The Omatin point. But it happened in around 1940 after the meeting in Azusa Street in California. At meron nga nag-speak in tongues si Agnes Osman. At doon na nagsimula yung kanilang type of service na napaka-emotional. If you can still remember Jimmy Swaggart, kapag di ba yung mga preaching, mga service na nililid ni Jimmy Swaggart. Di ba, ano yung ginawala doon? Yakan, di ba? Yakan sa preaching. Di ba, parang hindi niya iyak. Di ba? So, emotionalism. Nakakapital siya sa emosyon ng tao. Masyado nilang pinopromote yung not only emotionalism, but yung practice of speaking in tongues. So, tayo, hindi po tayo naniniwala sa speaking in tongues dahil sa Bible, 83 lang ang 83 people lang ang gumawa yan Ano? And sabi ng Bible, it must stop. At kailan ko nag-stop? It may be 26. According to 1 Corinthians chapter 13, verse 8, tongues will stop. Bakit mag-stop? When it served its purpose, tapos na. There is no further need for the gift. Because tongues are only meant to be what? They are meant to be a sign. Because the Jew require for a sign. In the Bible instances of speaking in tongues,
lahat ng speaking tongues naganap in the presence of Jewish people. Where there are no Jewish people around, pag walang Hudyo sa paligid, hindi po nagaganap ang speaking in tongues. Nagaganap po lamang yan pag nandiyan ang presensya ng mga Hudyo. Dahil ang mga Hudyo, they require for a sign. What is the sign for? A sign is to authenticate their authority. Na yung nag-preach, na yung nagsasalita, ang authority niya is galing sa langit. Even Nicodemus testified to that. Sabi ni Nicodemus in chapter 3, verse 2 of John chapter 3, verse 2. We know that thou art a teacher from God, for nobody can do what you are doing except he is from God. He is particularly referring to the miracles being performed of the Lord. So, miracles, like the ability to speak in foreign language, is a miracle. Yan po ay sign. Sign sa mga Jew na para sila ma-convince na ang nag-preach, ang nagdadala ng mensahe ay galing sa Panginoon to authenticate their authority. At hindi po sa lahat ng pagkakataon, nagagamit nila yan yung ability to make miracles. In the Bible, there were two apostles of the Lord who were able to raise the dead. Na na-record sa Bible. Diba? Peter brought to life Dorcas or Tabitha. The other one was Apostle Paul, who brought to life Eutychus who fell from the third story. Nakatulog sa preaching, nahulog mula sa third floor, patay, binangon ni Apostle Paul. Nagawa niya yun sa ganung pagkakataon. Pero bakit? Sabi niya, ipag-pray ninyo si Eutychus. He is very sick. At maaaring ikamatay niya ang kanyang karamdaman. So si Paul, nakaya nang bumuhay ng patay, diba? Mas madali ang magpagalit ng may sakit, pero hindi sa lahat ng pagkakataon, nagagamit nila ang kanilang mga abilities. Pag kinakailangan natin. No? Same thing with speaking in tongues. Another reason, isang dahilan pa mga kapatid, no? Not only that it must stop, dahil yung authority natin, kapag tinatanong tayo, anong may papakita mong sign na ikaw nga mensahero ng Diyos? Hindi ka nagagawa ng milagro ngayon. Ang gagawin mo lang, papakita mo lang. Galing ito sa salita ng Panginoon. Hindi ako naniniwala dyan sa salita ng tao yan. Paano mo na-prove na salita ng tao? Mapuprove ko sa iyo na ito yung salita ng Diyos. Pero hindi mo mapapasukay sa akin na ito ay kawalaman ng tao. Because no human being can produce a book like this. Walang human being na makakaproduce ng aklat na kagaya nito. 1,500 years in the making, 40 different writers, na hindi nagpang-abot yung mga writers na yan. And all the writings, 66 in all, 66 lahat, walang nako-conflict, walang nako-contradict. Lahat, they speak of the same thing, which is the Lord Jesus Christ. All speak of the same important event, which is redemption. At lahat nagsasalita sa Panginoon, and no writer ever contradict any other writer. Kaya bang gawin ng tao yan? Kaya ba makaproduce ang tao na yan? 4 na lang ng tao eh. 4 na tao, bigyan mo lang ng tigit-tigisang bond paper, ball pen. Kasulatin mo kung mag-agree ang 4 na yan. Ito, 66 books, at hindi lamang isang page ang ginawa. Tama? Hindi lamang ito, isang page. Napakaraming pages ito, libo-libong pages. 40 writers, different times, pero walang nagko-conflict. Aling Diyos po lamang ang makakaproduce ng ito. Therefore, this is God's word. Therefore, it is reliable. And this is our authority. So, pag may nagpo-question sa atin, pag galing yung mensahe mo, sabihin, galing sa taas. Kahit sino, pwede ang sabi niya, galing dito yung salita. So, this is now our authority. Noong araw, hindi pa complete ang Bible, you perform a miracle and people will believe you. People will believe you that you are God sent. Okay? So, kaya hindi na po pwede ang speaking in tongues ngayon. Saka sa ang tongues nila ngayon, hindi yun ang tongues sa Bible. Kung gusto niyo malaman kung anong tongues sa Bible, it's recorded in Acts chapter 2. Makikita niyo na ang tongues sa Bible,
ay yung ability mo to speak in foreign languages. Hindi mo native tongue, but you have the ability to speak and preach in foreign languages. That's a miracle. Pero you are speaking or preaching in established language. Pero ganun yung iba. Unlike the tongues today, kahit sa ang part ng mundo, walang ganun. Puro na lang, blah, 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 blah. Gibberish. Gibberish sound sila. Pero walang ganun sa unintelligible. Sabi nila, ginagawa namin yun para hindi maintindihan ng demons. Eh, in-interpret ko rin eh. Inaintindihan eh. Kasi may nag-interpret, di ba? Sabi nila, para hindi maintindihan ng mga demons, magamit kami ng angelic language. Eh, kung angelic language ba yan, maintindihan ng demons because demons are also angels. Tama? Kaya nga nung in-explain ko doon sa isang Pentecostal, di ba mo, one of the countries that I attended, tawa siya ng tawa. Kasi lang na sinasabi niya, nasasagot eh, para hindi maintindihan ng mga demons. Sabi ko, mga demons, angels, maintindihan din yan. Kasi parang hindi maintindihan ng mga sinasabi eh, i-interpret ko rin. Hindi maintindihan din, kasi i-interpret ko kayo ng tao. Okay? Ano po ang mga iba pang mga religion? Okay, wala? Jehovah, yes. Jehovah Witnesses, sino founder nito? 1800s. Charles, maraming Charles, ano? Charles Wesley, Charles Russell, at si Mother Charles. Magtayo rin ito ng sariling kultura. Maraming Charles dito. Charles Taze Russell. They're also known as the Russellites. Hindi sila naniniwala sa resurrection ng Panginoon. Hindi sila naniniwala that the Lord will come back bodily. They believe that the dead sleep. Pag namatay, tulog lang, unconscious, walang alam. But the Bible tells us that the dead are conscious. Alam nila nangyayari, they are complete with all their senses. Lahat ng senses nila intact, including memory, intact. At alam nila nangyayari. Luke chapter 16. So, ito pa ito, naniniwala na tutulog ang kaluluwa ng tao kapag okay? Churches of Christ. Church of Christ. Nakikita na ba kayo natin yan? Church of Christ. Church of Christ. Churches of Christ. Also known as the Campbellites. Because of the founder, Alexander Campbell. Alexander Campbell. Although, ibang pangalan niya, pero mas malitig yung title niya because of the prominent leader, Alexander Campbell, who was a debater. Kaya kung may encounter kayo ng mga ganyan, mapupunta niyo sa kanila, mahilig sila sa argumento. And I have encountered one already. Napaka-rude. Napaka-rude na makapag-debate. Mahilig sila sa argumento. So, alam po ninyo mga kapatid, lahat ng ito, including Islam, including communism, lahat yan makakapatid. In fact, unti-unti na nila ginagawa through medical, lahat yan, bakit yan? Makikita nyo, kahit yung mga Buddhist sa Korea, yung mga religion, mga Aborigines sa Australia, lahat yan, they pay homage to the Pope. Lahat yan, babalik sa Papa. Kaya nga pagdating ng tribulation time, inggit na inggit yung beast eh. May inggit yung Antichrist. Kaya gagawin ng Antichrist, iwa-wipe out na ito. Lalabanan niya ito, iwa-wipe out niya dahil ito, nagdedemand ng worship at ang Antichrist, magdedemand din ng worship niya, at ayaw niya na meron iba pa na makakakuha ng worship maliban sa kanya. So, that's the story of it. Again, in Revelation 17, this 4 was
identified as a woman. Therefore, what gender? Feminine. Ba? Feminine gender. Ang church ng Panginoon, paano na-describe? What metaphor used sa church ng Panginoon? What metaphor used sa church ng Panginoon? Right. So, ang Antichrist, Satan, ganoon din si Satanas eh. Diba? Si Satanas, mahilig siyang gumaya o mamobya. He disguises himself as an angel of light. So, he tried to establish his own. He established his own church. Ito na nga yun. The woman that rides on a beast. The great four. So, this is a religious group. Itong hall na ito, it is a religious group. It is a religion. Religion ito. Woman. Same thing with the Church of the Lord Jesus Christ, which is also identified as a bride. Now, in verse 17, verse 4, tinan nyo, paano natin identify na ito yung Roman Catholic Church? Because of the things that were dead on her. No? Verse 4, and the woman was arrayed in purple and scarlet. Purple and scarlet color, and decked with pearls, having a golden cup in her hand full of abominations and filthiness of her fornication. Yeah? Anong religion sa mundong ito na describe sa verse 9 that sits on the seventh hill? What city or what religion ang capital ay nandun sa seventh hill na sabi nito, wearing purple and scarlet, and then was decked with precious stones. Meaning, it talks of what? Wealth. Ganyan sa kayaman. Ano po ba ang yaman ng Vatican? Hindi lamang sa gold and precious stones. Even in collections. Archives. Puntahan yung mga basement niya. Tignan po ano mga nakatago dyan. Precious documents. Priceless mga documents, mga artifacts, collection of paintings. Isang painting lang ang nagkakalaga ng $1 million. Napakayaman niya. Gusto niyo magpatago ng gold? Patago kayo sa Vatican. According to history, yung gold natin dyan sa East Avenue, di ba may Central Bank ba? Kaya lang nabalikan dito after the Second World War. Pero saan tinago yun? Matagal tayo may gold eh. Sabi nila, may pinakamayaman sa gold na bansa sa buong mundo. Philippines. Abot ng 600,000 metric tons. At one time, dinlend sa Vatican before the war. But after the war, it was brought back. So, nagkaroon tayo ng central bank. Because you cannot just simply start a central bank wala ng gold. Salamat tayo sa ilang bansa na may central bank sa buong mundo. And you can only do that if you have gold to back up your money. Kasi kung wala kang gold, lahat ng hawak natin, wala namang value yan eh. Diba yung pera natin, sinusunod na yan. Ang pera natin, ginugutay-gutay nga yan. Sineshred nga yan, di ba? Pinapatunguhan nga yan ng inugulay, mushroom. Diba yung mga hindi nagkailangan pera? Ginugutay-gutay na yan. At itambakan yan. Abaka lang naman yan eh. Walang value yan. At talagang may value, yung counterpart ng pera mo, which is gold. Ano? Nasaan ang maraming gold sa Vatican? Gusto mo patago ng gold, dali mo sa Vatican. Nandiyan ang kayamanan, no? Nandiyan ang pera. So, walang ibang religion sa mundo. Magpapatago ka ba sa iglesia? Magpapatago ka ba ng pera sa Utah, USA? Anong power niya? Ano para mapangalagaan niya? At sino meron din yung wealth? Only the Roman Catholic Church. In verse 2 says, she has committed fornication with the kings of the earth. Verse 2.
with whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. Ito po mga kapatid, ano? Why do you think Hitler was able to wage a war? Bakit po nakayanan ng Germany o nakayanan ni Hitler na makipagtipon? Samantalang, ang lapit-lapit lang ng distansya nang matalo sila during the First World War. Diba? Kailan ba nangyari ang First World War? 1917? 1918? In just very short span of time, bigla sila nakarebound, then all of a sudden, nag-start na naman sila ng World War. Alam niyo po kung sino nagpa-fund ng gera nito? It is the Roman Catholic Church. Pinupundahan ng Catholic Church yan. Hindi siya magkakaroon ng ganyang lakas ng loob. Na alam niya, sa umpisa pa lang, mauumusan siya kapag sinimulan niya. Bakit? You will be fighting against three great world powers. Mauumusan mo ba ng resources ang Amerika? Composed of 55 states? Mauubusan mo ba ng resources ng Russia? Alam niyo po ang lumalamon sa kaway ng Russia? Kahit hindi na yung power ng Russia eh. Yun lamang espasyo ng Russia. Madaling pumasok sa Russia. Ang mahirap sa Russia kung paano lumabas. Dahil kahit si Napoleon Bonaparte, hindi kinatalo niya. Pinasok niya ang Russia, darating ang Moscow, pero dumating ang winter, hindi siya makalabas. The same thing happened in Germany. Pinasok nila ang Russia, walang winter, sa kanilang timetable, makakabalik sila. Pero anong ginawa ng Russia? Sige, pasok na. Pakapasukin ka lang yan. Pero ang tanong, makakalabas ka lang. At sa sobrang layo na, how can you supply your army? Labanan niya na nag-supply. Labanan na supply. It's a war of supply and resupply. Logistics. Labanan mo Great Britain, Empire yan, British Empire, kakampi niya ng India, kakampi niya ng Singapore, kakampi niya ng Hong Kong. Pero paano nagkaroon ng lakas ng loob si Hitler na ganyan? Dahil meron siyang backup. As a backup is the Vatican. So, it connived with different kings, with whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of their fornication. Not only that, in verse 6, 17 verse 6, they identified that this whore was the Roman Catholic Church because of verse 6. She was drunken with the blood of the saints, meaning she was a murderer. And in history, what religion committed such atrocity, especially atrocity against the saints of the Lord. Wabot ng 50 million Anabaptists ang kanilang kanila. Kaya nga umaagos yung dugo dahil talagang pag uminom ka ng palinisan, di ba? Nakatapon-tapon na yun. Dahil siya, sabi nga sa Bible, swift to shed blood. They are swift to shed blood. Talagang parang gutom sa pagpatay. If you can have a chance to get hold of the book entitled Trail of Blood, recommend ko po na basahin niyo. Makikita niyo yung pinagagawa sa mga forefathers natin. Sino sa inyo may copy niya? Trail of Blood. Kung wala, magsabi lang kayo at meron tayong mamakuha. Trail of Blood. Basahin niyo po kung paano yung pinagagawa nila sa ating mga kapatid ng mga Baptist. Kaya nga, the name Baptist to us is very precious. Nakakalungkot lang, maraming Baptist ngayon. Wala na. Unti-unti na tinatanggal ang Baptist. But the name Baptist is very historic. Marami nagbuwis ng buhay dahil sa baptism. Napaka-historic po ito. At nananatili tayong pure sa ating practice ng believers baptism today, ng scriptural baptism, because of our forefathers
who held tenaciously to this doctrine. At yan po ang sisikapin po natin pangalagaan, especially to this rising generation, i-maintain po nila. At isang bagay na ipagpapasalamat po natin sa Panginoon na out of the grips of this war, marami po sa atin nakawala na, no? Pero sa mga relatives natin, sa mga probinsya, makikita natin yung effect niya na pag may namatay, makikita nyo, may pasya, may sa 40 days, meron tayo pang kawanir. Meron pang kawanir. Ha? O, may kawanir mo yan eh. Ayan, ubang luksa. At anong ginagawa? Padasal, padasal. Pero magtataka ka, bakit padasal? Nagsasadyos ka. Pero sa nagtatapos ang celebration, inuman. Diba? Inuman. Nagpapadasal ka dahil gusto mo magpasadyos. Gusto mo ipasadyos yung kaluluwa. Pero sa nagtatapos mga kapatid, kasalanan ka rin. Magkita natin yung whole, rather sisig, yung whole, isaka na sa mga tao, using religion. Up to now, yung tao, loko-loko sa dyan sa Quiapo, yung Black Nazarene. Marami nagpapakamatay dahil sa Black Nazarene. Ngayon, yan nangyayari sa Quiapo, naduduplicate niyan sa ibang provinces dahil yung Nazarene, naduduplicate na rin. Di ba? Meron na rin mga replica, di ba, ng Nazarene sa iba't ibang lugar. So, nag-procession na rin sila. Lalo sila may nabubulagan sa katotohanan. Ascribing blessing. Alam niyo po, there are only two kinds of religious people recorded in Romans chapter 1. Dalawang klase lamang po ng religious na tao. The first kind is one that worships the Creator. And the other type of religious person, religious people, are the ones who worship the Creator. Paano pa kayo nag-worship? Ang pagkakaiba, yung isa, worships the Creator, while the other one worship the creature or worship creation. They worship four-footed beasts, they worship the tree, they worship the sun, they worship death, they worship lightning, they worship animals, they worship angels, they worship man, they worship the emperor, they worship the king, they worship the pope, they worship angels, they worship the icons. Lahat yan mga kapatid, creature. Tama? Pero sabi ng Bible, they worship the creature instead of worshiping the Creator. Salamat po tayo mga kapatid, ano? Naalis na tayo dyan from worshiping the creature. We are now worshiping the Creator. Wala nang pinagbago eh. Unbeliever tayo, religious tayo. Ngayon, religious pa rin. Pero saan na tayo ba? We are now a religious person that worship the Creator. Amen. And not the creature. So, hindi natin magagawa yan, ano? Kung sa sarili lang natin nakasya. Dahil naging kalaban natin yan, dyan, ating mga relatives. Naging kalaban natin dyan, mga kasambahan. Sabi nga, if you are going to stand for something, for sure, you will immediately stand against something. Ngayon, if you are standing for something, you will immediately be standing against something. Yung dahilan na hindi kayo magtataka na you will be persecuted. We will be persecuted. Minsan, because of your stand, because of your conviction, it might cost your inheritance. Diba? Malakap ka na. Bastos ka. Hindi ka nagpapaginyak ng anak mo, ng apo ko, ng isa kong apo. Pagkaano pa hanggang ngayon, pagkasyano mo yan, ako nasagot sa lahat. Kung hindi, wala kang mana. Pagdating yung pressure, di ba? Pagdating yung pressure. Kaya hindi mo natin magagawa yan kung sa sarili po natin. Sa tulong ng Panginoon, tayo di kinalag sa ganyang sistema. Sa awa ng Panginoon. Okay? So, tayo po kayo. Let's be dismissed in prayer and
or conduct well service. I request our JR to Diyos, salamat Panginoon sa hospital ng Diyos sa amin. Salamat Panginoon kung paano kami pinahanan sa mga salita Panginoon, naging aware sa mga nangyari dito Lord sa panahon po namin. Po namin order po para po aktibo ang aming kalaban para po mag-receive yung marami po mga tao Panginoon. And we are grateful Lord kung paano po binuksan ang aming mga mata na kung di sa inyong biyaya, malamang Lord, sa rin po kami sa kanila na kami din po ay bulag. Salamat Panginoon sa katotohanan. Salamat sa umagang ito. Salamat sa panguna mo sa gawain po namin. Salamat po namin at pagpalain niyo po at gawing kalakasan ito, Panginoon, sa panibagong linggo na aming araw. Wala niyo po kami sa kailanan at sa mga pagkukulang po sa inyo, Panginoon. Ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi, Panginoon, at nawang kabalik po kami. Kaya patiglas sa mga kantin ng mga tanghalan, Panginoon. Po kami sinasamo din ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.